aalis na ako kasi yamot na ako sa nakikita. You know why? Pinag-uusapan nila yung irregularity ng disbursement of funds. Didimanda mo lang si BC Presidente Sara kung merong irregularity of disbursement of funds per COA. Di ba? Pero ang sabi ng COA, hindi pa naman daw pinal yung kanilang findings. Preliminary at recommendatory lang. Bakit nakademanda si BP Sara nang hindi naman pala pinal? Madali sabi, walang basis. So lahat ng pinag-uusapan niyo, puro waste of time. Ba't na magdidemanda Hindi pa pinal. Paulit-ulit na sinasabi nila, di ba? Ngayong kahapon, ngayon, ganun din. Hindi pa. Meron pa subject to review. Bakit ka nagdemanda? Hindi pa pala pinal. So hindi ko maintindihan bakit hindi dinidismiss whether sa parte ng prosecution. Kasi, gaya na sinabi ni Robin Padilla, kahit na prosecution ka, you should render justice. Pag nakita mong mali naman yung dinimanda mo, dapat on your own, you move to dismiss. Sa depensa naman, they can also move to dismiss the case kasi nga walang basis ang Article 1. Ganon din ang court. Pag nakita mo na walang basis, ba't pa kayo nagtatagal at naggagastos ng pera ng bayan and wasting time? Yan ang aking punto niya. Kaya, since ayaw naman nilang i-dismiss siya, alis na muna ako. Baka sumakit na ang ulo ko. Nakakatulog na nga ako. Sana ni Attorney Per at the Attorney. Alam mo, pag yung matanda at bata, at hindi naman... Sabi nga nung si Chis Escudero, lahat ng mga sinasabi niya dyan, hindi ako nag-agree. Ngayon ako nag-agree sa kanya. May generational gap. Matanda at bata. Talagang hindi magkakasalubong. Alam mo yung mga matatandang abogado, pag may kalaban na bata, lalo na kung hindi nila maprubahan ang kaso nila, kung ano sinasabi, nagbibigay ng mga snide remarks. Kumbaga, sinisiraan na lang yung responder kasi hindi nila maprubahan ang kaso nila sa pamamagitan ng mga testigo nila. Pero as between the old lawyer and the young lawyer, wala, talo yung old lawyer ng young lawyer. Kailangan magpahinga na siya. Sec, last na. Reaction lang, Sec, doon sa isinampang kaso ng DOJ kay... Tingnan mo yan. Hindi, number one, pareho yan ng no basis yung disbursement of funds. Di ba na-dismiss yung inciting to sedition? Apo. Tingnan mo. Pero kasama sa impeachment. Hindi ba ang basis ng betrayal of the public trust? Yung sinasabi nila, she committed inciting to sedition at grave threats. Lumalabas yung grave threats lang ang napalusot. Pero even at that, hindi ka pa nakakasiguro kasi bibistahan pa lang yun. Kung baga, wala ka pang basis to sue grave threats kasi wala pang conviction So bakit may didemanda sa impeachment? Pareho rin yung irregularity of public funds. Sinasabi ng COA, hindi preliminary lang kami. May subject to review pa yan, may commission pa, may korte pa. So ba't ka nagdemanda? So, pareho din yan. Nagdemanda ka ng grave threats. It only validates this theory that there is no yet a case against the Vice President. Nagdemanda sila ng betrayal of the public trust on the basis of two crimes na lumalabas kayo. Yung isa, dismiss ka agad. Yung isa naman, ipoprosecute pala. So baliwala siya. Madalit sabi, it's purely political. Talaga ang layunin nito, siraan mo si Inday Sara, tanggalin mo sa Vice Presidente, at gawin mong perpetually disqualified to run for the 2028. Takot lahat sila kay Inday Sara. Kasi mananagot lahat ng mga walang hiya at mga tiwaling politiko pag siya naging presidente. Yun lang yun. So ang plano lang talaga, hindi siya makatakbo itong 2028 election. Hindi lang siya makatatakbo na bilang presidente sa next election. Yun ang gusto nila. Ayaw nilang patakbuhin. Kaya kailangan tanggalin. Pero unang-una, 16 ang kailangan nilang boto. Kahit ipakulong nila yung lahat niyan, makakaboto pa rin yun. Kasi hindi naman yun na isang disqualification sa isang senador na nakakulong ka o may sakit ka, wala ka sa ibang bansa, na hindi ka makaboto. Yung 24, hanggat hindi nag-resign, hindi namamatay, o hindi tinatanggal sa posisyon na by expulsion, palagi ng 24 yun.